Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating pananambahan. Pinapakiusap po na ang bawat isa ay manatiling nakamute kung hindi po kinakailangan magsalita. At ina-encourage po natin ang bawat isa na mag-on po ng ating mga video upang makita natin ang ating mga kapatiran. Ihanda po natin ang ating sarili sa pag-umpisa ng ating pananambahan. Para sa pagtawag ng pagsamba, ang mga salitang ito na aking inuutos sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso at sa iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At sa iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumakad sa daan at kapag ikaw ay bumangon, dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan, sinusupil ang kanyang mga anak, at may lubos na paggalang. Sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya pangangalagaan ang Iglesia ng Diyos? Sama-sama po tayong umawit ng pambukas na awit.
pagpuna sa sarili at pagpapahayag ng kasalanan. Sa lahat ng dako at pagkakataon sa anumang pagdiriwang o pangyayari, tayo'y lumapit na may pagkakilala sa ating mga kasalanan at kahinaan. Ang tinig ng ating puso ay ipahayag sa Kanya na nakakakita at nakakaalam ng lahat sa atin upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang na ito. Magkaroon po tayo ng sandali ng pagdidilidin. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Mahabagin at mapagmahal naming Diyos, tunay Panginoon na napakabuti mo sa amin. Sapagkat sa kabila ng kami ay patuloy na nagkakasala, ay nariyan ka pa rin upang ang iyong dakilang pag-ibig ay patuloy naming maranasan sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, kung ating pong patuloy na susundin ang mga aral at utos ng ating Amang nasa langit, ibibigay niya ang anumang hilingin natin sa ating mga panalangin. Kaya kung tunay nating inihahayag at pinagsisisihan ang ating mga kasalanan, ay tunay din na makakatiyak tayong patatawarin nga ng ating Panginoong Diyos ang ating mga kasalanan. At bibigyan tayo ng kapayapaan sa ating mga puso, sa ating mga isip. Kung kaya't pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay sa katiyakang ito. Amen. Strength for today and bright hope for
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon na sa Balitang Kapatiran. Sa linggong ito po ay may mga kapatid tayo na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa araw na ito po ay birthday ni Kuya Bobby Ralios. November 22 po ay birthday ng mga kapatid na Mark Tigas at Anatano Jose, si Tito Tik. At sa 25 naman po ay birthday ni Hannah Zoe Alba at November 27 ay birthday ni Harley Romero. Awitan po natin sila ng birthday song. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagkalat ng mahalang buhay. Paalala po muli ng Board of Deacons, ang One Day Wage for the Lord ay patuloy pa rin po nating pinapamanhik sa ating mga miyembro. Makipag-coordinate po tayo kay Treasurer at sa ating BOD Chairman, Ate Emma, para po sa ating mga One Day Wage for the Lord. Gayun din po, meron po tayong maiksing council meeting po mamayang 11 a.m. Kaya po, re-remind po ang council na maging available po sa mga oras na ito. Patuloy po nating binabalita ang ating nalalapit ng discipleship series na pangunahan ni ating Pastor Nathaniel Laisico. Ang balita ko, ito po ay mag-uumpisa sa January. So malapit-lapit na po yan. Abangan po natin ang iba pang detalye na ibibigay ng Board of CE. Ating mga regular schedules po, muli nating pinapaalala, UCM Sunday School mamayang 3 p.m., CWA po every Thursday 7 p.m., CEN every other Friday 8 p.m., CYF Saturday 4 p.m., CEF Saturday 8 p.m., KCKC and Junior CYF Saturday 2 p.m. Gayun din po ang ating midweek Bible study ay huwag po nating kalimutang daluhan every Wednesday at 7 p.m. Muli po nating binabalita ang pagbaba ng lake formation program sa mga local churches ng LCSMC upang mas marami po tayong maiabot na magpalalim ng kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. So kung sino man po ang nais dumalo rito, ay inaanyahan po makipag-ugnayan sa ating Board of CE. Sa pagpapasalamat naman po, ang lahat ng sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo o gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin ay maaari pong mabigyan ng pagkakataon mamaya bago po ang pangwakas na panalangin sa pamamagitan po ng pagtatype ng message sa ating chat box habang inaawit po ang pangwakas na awit. Yan lamang po ang ating mga balita sa umagang ito. Tayo po ay magpapatuloy na sa panalangin para sa mga bata sa panguna po ng Board of CE. Tayo pong, kung meron po tayong mga kabataan na nasa ating tahanan, ay tayo pong atin po silang i-bless. And then, kung wala po, ay ilagay po natin yung mga kamay natin doon sa ating screen to pray for them. Let's all pray. Tunay po, Panginoon, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo. Tunay, Panginoon, na ikaw ay nagbibigay sa amin ng pag-asa sa bawat araw na dumarating. Kaya, Panginoon, katulad sa mga kabataang ito, ang mga kabataang ito ang nakikita naming pag-asa din, Panginoon, ng aming bayan, ng aming iglesia, ng aming bansa, Panginoon. Sa iyo namin tinataas ang mga kabataang ito na patuloy mo po silang gabayan, patuloy mo po silang proteksyonan, patuloy mo po silang samahan sa lahat ng araw-araw nilang ginagawa. Panginoon, pinagtatagubilin namin sila sa iyo kasi, Panginoon, sila po yung isa sa mga vulnerable na mga sektor ng aming lipunan na kailangan naming proteksyonan, Panginoon. Pero alam namin na ikaw ang higit na magbibigay ng pagpapala at proteksyon sa kanila dahil ikaw ang
ang nagtatangi sa mga kabataan ito. Lord, i-bless mo din po ang mga pamilya ng mga kabataan ito, Panginoon. Patuloy mo silang i-remind, Panginoon, kung ano ang dapat nilang gawin para mahubog ang mga kabataan namin. Lord, i-remind mo sila, Panginoon, yung mga gawain na nagsasabi, Panginoon, kung ano yun, ilagay sila doon sa tamang way, Panginoon, ng dadaanan nila, Panginoon. Huwag mo pong hayaan ang mga magulang nila, ang mga caretaker nila, ang maging sagka para hindi sila magpatuloy na umunlad, Lord. And Jesus, patuloy mo pong samahan sila, lalo na ngayon at ino-open na yung pagbubukas ng paaralan, ino-open na sila, Panginoon, sa mundo, Panginoon. Sa ganito ay para mas maging holistic, Lord, yung kanilang pagkahubog at pagkabuo, Panginoon. So, Panginoon, salamat po dahil hindi mo pinababayaan ang mga kabataang ito, at salamat po dahil ang aming iglesia ay patuloy na nagbibigay ng mga gawain at mga aktibidad para lalo yung mga kabataan namin ay mahubog, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo kami humingi ng tulong, sa iyo kami ang humingi ng gabay at pagpapala para sa mga kabataang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating panalangin pastoral, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, magandang umaga, Panginoon. Salamat po sa panibagong umaga na ay pagkaloob ninyo sa amin upang kami ay magsama-sama upang magpuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, hayag man o hindi. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa aming pagdulog sa inyo ng aming mga pangangailangan. Panginoon, patuloy niyo po kaming ingatan na maging malakas at huwag magkaroon ng anumang karamdaman. Inilalapit namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman at patuloy na may karamdaman, Panginoon, upang patuloy silang magpalakas. Dinadalangin din namin, Panginoon, na ang aming mga kapatid, kung meron mang mga sakit na COVID, Panginoon, ay patuloy niyo po silang pagalingin. Patuloy niyo po kaming tulungan upang makabangon ang aming ekonomiya, Panginoon, at upang magkaroon ng mas magandang hanap buhay at kalagayan ang aming mga kapatid. Bigyan niyo rin po ng wisdom ang aming Pangulo at mga leader ng aming bansa na maglingkod ng tapat para sa ikabubuti ng mamayang Pilipino. Panginoon, dalangin namin na patuloy nang bumababa ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID. Bigyan mo po kami ng pagkakataon na makapanambahan ng face-to-face at makasama namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nagpupuri sa iyo. Idinadalangin namin, Panginoon, na maisagawa nawa ng aming gobyerno na mabakunahan ang aming mga kababayan at ang aming mga kabataan. Inilalapit din namin, Panginoon, ang aming Pangulo at opisyales ng aming bansa na maging tapat sila sa kanilang mga tungkulin. Panginoon, nawa sa nalalapit na eleksyon ay gabayan niyo po kami na aming pagpili ng mga taong mamumuno sa aming bansa. Inilalapit din namin ang buong gawain ng iglesia na patuloy kaming magpalakasan at lumapit sa iyo kahit kami ay magkakasama-sama sa pamagitan lamang ng Zoom.
Dalangin din namin ang aming kapatiran na patuloy kaming makasama kahit sila ay nasa ibang bansa. At idinadalangin din namin, Panginoon, ang magbibigay ng mensahe sa umagang ito, Panginoon, upang magbigay sa amin ng inspirasyon para sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang lahat ng ito ay maingat naming itinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong banal na kasulatan ay matatagpuan sa Genesis 4:8-9 at Efeso 6:1-4. At ganito po ang sinasabi. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang kapatid mong si Abel?" Sumagot siya, "Hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" Tagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin niyo ang iyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ng inyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang iyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Nagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. As it was
Hayaan niyo pong ipakilala ko sa inyo ang magiging tagapagsalita natin sa umagang ito. Siya po ay nag-aral ng Bachelor of Ministry noong 2004 to 2006 at Master of Ministry ng 2008 to 2010. Siya po ay inordinahan ng May 3, 2013 sa UCCP-CCLP. Siya po ay naglingkod ng 9 na taon sa UCCP Kalumpang at kasalukuyan po 8 taon niya sa UCCP Rosario. Siya po ay miyembro ng LNM committee member ng 6 years. UPO Financial Secretary po siya ng 4 na taon noong 2011 hanggang 2015. Member rin po siya ng Ministerial Formation Committee. At siya po ay asawa ni Lucy Rodriguez at meron po siyang mga anak na puro lalaki, Genesis, Israel, Jason, Melzi Cadet, and Nigel. Pinapakilala ko po sa inyo ang ating tagapagsalita sa umagang ito, si Reverend Bienvenido Rodriguez. Good morning po, Pastor Benny. Medyo mahina po yata ang internet sa kanilang lugar. Dahil din po sa hina ng internet nila, no, siya ay nag-record ng mensahe para sa atin sa umagang ito. Yan po. Good morning, boss. Apo. Nakabihita lang po ako ngayon. Anyway, maganda. So magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatiran dyan sa iglesia ng UCCP JP Rizal. At ang inyong likod ay nalulugod na maging bahagi ng iyong pagsamba sa araw nito. Dahil nga lang ay medyo dito po sa lugar ng Rosario ay wala po kaming internet. At ang ginagamit ko po ngayon ay data lamang. Subalit, sabi nga ng Panginoon, marami siyang provision, marami siyang paraan para hindi madalagan ang pagbibigay sa Kanya ng mga papuri. Sapagkat siya ang malunan ng lupa. So, gumawa po ko ng recorded na mukhang na-disconnect po si Pastor Benny. Medyo kahapon pa po sila nagkakaproblema sa internet at kaya po siya ay nagpadala ng recorded message. So nawa ay mas makilala po natin siya at makausap po natin siya. No? Hindi ko po alam kung makaka-join pa po siya pero i-allow niyo na po ako na i-play po ang kanyang mensahe para sa umagang ito. Na may pamagat na pamilya, pagpapaunlad at pagkalinga, strengthening our role as steward in God's heritage. Sama-sama po tayo makinig sa salita ng ating Diyos. Let everything that has breath praise the Lord, and let the living proclaim. Let everything that has breath praise the Lord. I'm so glad I belong to the family of God. I was born in the Spirit, was by His blood, joint heir of Jesus as we travel alone. I was glad I belong to the
family of God. Isang magandang araw ng linggo sa bawat isa na nararating ng aking recorded message para sa kapatiran ng JP Rizal. Ako po ay lugod na nagpapasalamat sa sandaling ito na magbigay sa inyo ng ilang kalakasang espiritual upang magpatuloy tayo sa ating buhay nito sa gitna ng pagsubok ng ating dinadaanan sa panahon ng pandemya na kung saan ang COVID-19 ay tunay na nanalanta hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi sa buong sandaigdig. Subalit ang Panginoon ay mayroong salita na iniwan at ito'y nananatili sa ating puso na sinabi niya, "For the gates of hell shall not prevail against the church." Ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig sa iglesia. At ang isang reflections na ito ay dapat nating malaman anuman ang darating upang subukin ang mananampalataya, the church itself, sapagkat ang tunay na iglesia ay ang bawat isa sa atin na iniligtas at sa pamagitan ng kanyang dugo ay inako bilang anak at tayo ngayon ay nananampalataya sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang inyong lingkod na si kapatid na Efren ay humiling sa inyong lingkod na magbigay ng mensahe para sa araw nito. At sana ay sa aktual na service ng UCCP Rosario, maganap ang pagbibigay ko ng mensahe, subalit sa kadahilan ng UCCP Rosario ay walang internet, ay sinabi ko sa kanya na kung data ang gagamitin ko, baka hindi maging kanais-nais ang magiging resulta at maaaring may mga gap, may mga putol ang pagpapagdala ng mensahe. So, minabuti kong sabi ko sa kanya, I will try my very best during that service, live streaming, and at the same time, meron akong i-assign na mag-record ng mensahe. Subalit, sinabi niya, conflict pala ang ating schedule sa service. Kayo po ay magsisimula ng 9 o'clock, samantalang ang Rosario ay nag-uumpisa ng 10 o'clock. So, ang the best solution ay gumawa ako ng ganitong recorded message para sa bawat isa. But anyway, muli ay hinihiling ko na ang bawat isa ay sumama sa akin sa isang maikling panalangin bago tayo magkaroon ng pagpapalakasan sa pamagitan ng kanyang salita. Aking Panginoon na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos, tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus, kami ay humihiling ng iyong patnugot na samahan mo kami sa aming pagpapalakas ng aming espiritu. Pagkain espiritual na kung saan ay kinakailangan namin upang manatili kaming nakatayo, nanatiling tapat at naglilingkod sa iyo. Ngayon pa man ay amin ang kiniklaim ang victory o ang kasaganahan, tagumpay ng mensaheng ibibigay para sa aming lahat kasama ang iyong lingkod. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, na aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesus. Amen. Ang Rosario po ay, UCCP Rosario ay nagdaraos ngayon ng tema patungkol sa stewardship. At ngayon ang ikatlong linggo na kung saan tatalakayin ang mga aspeto, mga bagay-bagay tungkol sa pagiging katiwala, stewardship. Noong unang linggo, the first Sunday of UCCP Rosario Worship Service ay tinalakay namin ang stewardship of ourselves as the temple of God.
ang ating sarili bilang templo ng Diyos. At no ikalawa ay amin namang hinalakay at sinariwa ang kaunawaan tungkol sa pagiging katiwala, stewardship. Our stewardship role regarding God's all heritage, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon sapagkat bago tayo nilikha ay pinakita rito na inihanda muna ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin mula sa hangin, pagkain at sa tinatawag natin magiging tirahan o kung saan tayo ay mananahan sangayon sa Genesis chapter 1, chapter 2, and chapter 3. At sa ngayon, sa ikatlong linggo ng ating pagsasariwa, pagre-recall, pagre-refresh, recharge patungkol sa stewardship, ang tatalakay natin ngayon ay ang pagiging katiwala sa pamilya. Kaya nga ang aking title ay Pamilya, Pagpapaunlad at Pag-aalaga. At ang ating teksto ay matatagpuan sa Genesis chapter 4, 8 to 9 at Efeso chapter 6 verse 1 to 4. Ito ang ating text at ako ay naniniwala na sa inyong kinalalagyan ay inyo pong tignan, bagamat ito'y sa aking pagkaalam ay binabasa ng patnugod bago dumating sa yugto ng pagbibigay ng mensahe. Meron akong tanong sa inyo at kayo na rin ang sumagot sa yung sarili. At alam ko na ang sagot nito ay naangkop sa katotohanan at nararapat na kasagutan. Ang una kong tanong ay ganito: mahal mo ba ang sarili mo? Mahal mo ba ang sarili mo? Yan ang unang pagiging katiwala natin sa Panginoon. Alam natin, mahal natin ang ating sarili. Stewardship of ourselves. Sapagkat kung di natin ingatan ang ating sarili, tayo rin ay magkakaroon ng mga kabiguan, kalungkutan. At higit sa lahat, nang tayo manampalataya, alam natin na ngayon ang Diyos ay siyang nananahan sa atin. Ang pagmamahal sa ating sarili ay ang unang kaganapan ng ating pagiging katiwala sa Diyos. Pangalawang tanong, mahal mo ba ang lahat ng mga bagay na nakapaligid sa iyo upang mabuhay ka ng payapa, malusog at nasa ayos? Siyempre, mahal mo. Ano yung mga bagay niyan? Yung mga kung saan ka kumikilos, yung nilalakaran mo, saan ka nakatira, yung na-enjoy na kapaligiran, yung mga bagay na kung saan na hindi sa'yo, kundi lahat ng nasa iyo, na nakikita mo, nararamdaman mo, magiging bahagi ng iyong dagdig, mahal mo yan. At ang nais mo, ito ay mapabuti at kailanman ay hindi mapasama. At talagang mahal mo yan sapagkat alam mo na kung ang mga nakapaligid sa iyo, mga bagay na lahat ay maayos, ikaw mismo ang mag-enjoy kasama ng community kung saan ka naroon. At ikatlo kong tanong ay ang tanong na ito bilang sa ikatlong linggo ng ating pagiging stewardship o katiwala ng Panginoon. Mahal mo ba pamilya mo? Do you love your family? Do you really love your family? At ito, sa biyaya ng Diyos ang ating babalikan, tatalakayin, at naniniwala ako at nanampalataya ako pagkatapos ng mensahe nito, bawat isa sa atin ay pinagpala at muling makakaroon ng kalakasan ng loob upang magpatuloy sa pagmamahal patungkol sa pamilya. Sino ang ating pamilya? Yan. Sino ba ang ating pamilya? Balikan ko kayo muli sa ating reference sa Genesis chapter 4. Ang sabi sa Genesis chapter 4 ay babasahin ko sa inyo muli, bagamat ito'y nabasa na ng ating liturgies, ay ganito.
Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain. I have produced man with the help of the Lord. And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of a sheep, and Cain was worker of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground, and Abel also brought the firstborn of his flocks and of their pot portion. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. The Lord said to Cain, "Why are you angry, and why your face has fallen? If you do well, will not be accepted, and if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is for you, but when you must rule over it." So makita natin, ang unang pamilya ay binubuo ng magulang. At ang first parent ng ating human na races ay ang ating amang Adan at inang Eva. At sila ay nagkaroon ng anak, si Abel at si Cain. So dito pala makikita natin na nilalarawan ng banal na kasulatan ang konsepto ng pamilya. Parents and siblings. At dito bilang model ng pamilya ay madali nating maunawaan kung paano pinaunawa sa atin ng Panginoon ng pagiging tagapangalaga ng sarili nating pamilya. Now, ano ang nangyari sa pamilyang ito? Alam natin lahat na sila ay nagkasala. Ang unang mga magulang nagkasala at kadahilanan nito ay sila ay hindi na nag-enjoy sa dating kalagay nila na kung saan ang lahat ng bagay ay madali. Everything is good, everything is provided, and everything is free. And because of their sin, sila ay nagkaroon ng tinatawag na pagbabagong uri ng kanilang buhay. They are now entitled in so-called corruption, especially death. And among them ay makakaranas sila ng kaibang sitwasyon. They are now vulnerable. Kung tawagin ay madali na silang masakop o madali na silang pasukin. Open sila sa anumang possibilities na sila ay masira. And take note, alam nating lahat ng mga Kristiyano na ang unang sinira ng ating kalabang si Satanas ay ang parents as so as the family. So from the beginning, we come to know or we know na meron na talagang existing situation na kung saan ang ating Diyos ay mahal tayong lahat sapagkat tayo ay inanyo, was created not according to the beauties of the surroundings, but according to image and likeness. But sad to say na that images and likenesses ay nagkaroon ng problema because of sin. And yet, the provision of the Lord remains sa kanyang promise, sa kanyang minamahal. At alam natin lahat yan sapagkat up to the extent, sabi nga, for God so loved the world, the love of God endures forever. But that is the other topic. Ang titingnan natin dito ang pamilya. Sinira ng isang pangyayari ang pamilya. At ang pangyayari nito ay sa dalawa pa lang sila noon, magkapatid, ay nagkaroon na kagad, lumitaw na kagad, ipinanganak na kagad ang tinatawag na anger, hatred, jealousy. At maaaring, bagamat hindi minention dito, ay yung mga ilang indifferences, mga dislikes, or comparison. Aapat lang sila nun, na kung saan there must be a close, there must be a near
na possibilities na sila ay maayos ang lahat ng mga bagay and to consider everything. And yet, the Bible speak to us clearly na mayroong talagang mga pagbabanta sa pagwasak sa pamilya. Sa panahon ngayon, ang ating sitwasyon ay if we are totoong observant ay ganito ang nangyayari. Ang pamilya ay maraming pamilya ang nasisira. Well, of course, merong mga pamilyang nananatili at purihin ng Panginoon. At sino itong mga pamilyang itong nananatili? At sino itong mga pamilyang nasisira? At bakit nasira? At bakit nananatiling matatag? At nananatiling meron silang buhay na mapagkilala sa Diyos at anumang sirkumstansya ay hindi sila natitinag. Ang mga pamilya nakita natin mula sa magulang ay nagkakaroon ng tinatawag na separation, naghihiwalay. Lumalabas ang isang issue, mga problema at nagresulta ng separation. O dili kaya ay magkasama pa rin ang mga magulang subalit meron dito mga pagtataksil, infidelities. O meron mga abuse ng mga mag-asawa. Iba-iba rin ang mukha ng abuse. Hindi lamang sa babae, maging sa lalaki. Or neglect. Pag, what is neglect in Tagalog? Yung papabaya. Napapabayaan ang asawa. At the worst thing is the addiction. Addiction in many forms. Maaaring addiction sa vice o mga bisyo at addiction sa tinatawag na medisina. Ito ang isa lamang to sa larawan ng ang pamilya ay sinisira. At alam natin ang lahat ng yan. Sa panig ng mga bata o ng mga anak, siblings, meron ding iba-ibang itsura ng pagkasira ng mga bata. Yung tinatawag na delinquent, juvenile delinquent, yung mga batang nagiging liabilities ng salibutan. Sila ay nagiging sakit ng ulo, sila ay nagiging pasaway, sila ay talagang ang society ay sumasakit ang ulo. Ang iba dyan ay dulot ng addiction. Ang iba dyan ay dulot ng mga sexually related situation or abuse, slavery. At ang marami ay ang illiteracy. Maraming mga bata ang hindi nakakapag-aral. At iba ay umahantong sa dahil hindi nakapag-aral, kahirapan upang mabuhay, makahanap ng maayos sa kabuhayan, and it comes to the worst, minsan ay bumabaksak sila sa prostitution upang matawid ang kanilang pang-araw-araw. So these are the situation na makikita natin na rampant sa panahon ito. At dito nakalundo ang ating kalagayan bilang mananampalataya. Now that we are the keeper of God's law, wisdom, and power and opportunity, after that we have received the blessed salvation, nang na-receive natin ang kaligtasan na ito, we did continue through ourselves na sa pamagitan ng araw-araw nating panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, ating fellowship in forms of Sunday worship, prayer meetings, and different kind of fellowship, pinapalago natin ang ating sarili upang makaunawa tayo ng malawak na bagay patungkol sa Diyos at sa tao. And one of this is the so-called stewardship. Kinakailangan natin malaan, ma-apply ang pattern ng pagkakalinga ng Diyos. Subalit meron pang isang nagkakasakit ng ulo sa atin ay ang media. Ang media ay as I consider ay hindi ko sinasabing masama kundi
mayroong mga pagkakataon na ito ay nagiging means o daan na kung saan ang media ay ini-encourage ang lahat ng mga nakakapanood, spectator dito, upang ang sirain, imbis na establish, imbis na embrace, to recall, and to change ang mga nawawasak na pamilya, nawawasak na mag-asawa, mga anak, up to the extended blood relation, ay sad to say, nagagamit sila upang ito ay maging worse at lalong sila ay ma-encourage. Ang isang epekto rito ay the media itself ay para bang pinapansyon, para bang sinasabing it's normal, no? Manood tayo ng mga television, telenovela, movies, at makikita natin that the story did remain the same. Iba-iba nga lang ang title, pero kung isa-summarize natin, ay pinakikita dito ang larawan ng nasisirang pamilya at ang magiging familiarity. Para ng normal ang ganitong sitwasyon at para bang, hey, accept the fact na ito. Accept na natin yung ganitong sitwasyon sapagkat this is the name of the game. And this is where the church will play its role. The churches, the believers in particular, ikaw, ako na nakikinig dito ay we've been gone with these things. Nanggaling na tayo dito, we experience this. Sa katunayan, tayo ay biktima, produkto ng ganitong mga sitwasyon sa iba't ibang panahon at ibang kalagayan. Subalit po rin ng Panginoon nung tayo ay kanyang tinawag, nakilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tunay na hari, hari ng hari, tunay Diyos, ay the promise of the word, everyone who knows Him ay nawala na yung dati. And behold, new things has come. Ito ay dumadating sa atin not in the so-called overnight sleep or situation. Tayo ay nagpapatuloy na lumakad sa mga pattern upang the yesterday that we experience ay mabago. As I've said before, sa ating mga iba't ibang ministry o ating call bilang isang mananampalataya. At dito, ay dapat nating malaman na malaking ang role ng stewardship o pagiging katiwala. As I've said previously, we come to know how we can make katiwala to ourselves. We make ourselves in an excellent situation, our health, and all the things pertaining to ourselves, and to the next is to the everything that we are enjoying. But this time, silipin natin ang pagkatiwala, pagkaging steward sa ating pamilya. Sapagkat this is the core, the center, na kung saan ang ating kalaban ay umatake. And by the time he get the foundation at naka-enter siya sa center, everything will collapse. So stewardship in family is the prime important sa lahat or above all the kind of stewardship. Paano tayo magkakaroon ng, the question is like this, paano naman natin ipoproseso o gagawin ang pagiging katiwala sa ating pamilya? Meron akong dalawang naipili, nakita na two element o dalawang bagay na factor to do or to exercise the so-called stewardship regarding our family. Number one is time, ang oras. And number two is resources. Ang oras, sabi nga, is the most important. It is the top quality of opportunities. Sabi nga natin time is gold. What do you mean by that? Hindi mo na pwedeng ibalik ang mga oras, segundo, minuto, araw, buwan, at taon. Katulad ngayon, you cannot able to return it again even though na i-replay mo to, it's just a replay, pero
the actual situation at actual na kung ano man meron dito cannot be repeated again. Sa makatuwid, ang oras ay mahalaga. Sa buhay ng tao, meron tayong tinatawag na length ng ating buhay. Somebody lives o mabubuhay ng 100 years, less than 100 years, or less than half up to 50, or even in the point of birth, ay mawala na siya. All of us ay nasa ilalim na tinatawag na oras. Kaya nga, dapat natin makita na ang oras ay malaki o bahagi patungkol sa stewardship. Paano? Number 1, ang oras na ating gugugol sa ating pamilya, sa asawa, babae man o lalaki. Hindi natin alam kung hanggang kailan magsasama ang mag-asawa. Hindi natin alam kung kailan makakapiling ng magulang ang anak. Neither ang anak sa magulang o kapatid sa kapatid. Because all of us are under the so-called time frame na kusan pinrovide ng Panginoon. So in other words, kinakailangan natin i-cherish, kinakailangan bigyan ng mahalagang atensyon ang oras. Dito nakasalalay ang isa tawag nating pamamaraan upang ma-monitor natin ang stewardship. Ano ang ginagawa ng oras sa atin? Una, kapag tayo ay ang oras natin ay ating i-manage, bibigyan ng halaga, lalong-lalo na sa ating pamilya, sa asawa, sa anak, maraming mabubuo na magandang quality, experience, and even a memory and a future a guide to our children. Kapag tayo ay nag-spend ng oras to both of these member of the family, the parents, children, the parent, or husband to wife, ay nagkakaroon ito ng mga magandang mga resulta. Una ay lumalalim ang pagkakilala natin sa bawat isa. The more we spend ourselves to our partner, to our children, nagkakaroon tayo ng mas malalim na unawa sa kanya at maging siya ay nauunawaan na natin the very deep na mga bagay sa kanya at sa akin ay nagkakaroon ng mas malinaw at unawa. Number 2 ay nalalaman natin kung paano tayo magiging effective sa pakikipag-deal sa kanya, sa asawa man o sa anak o yung anak man sa parents, father and mother. Kapag ka ang both parties ay nag-spend ng magandang time, so sad to say bonding and different kinds of time na kung saan sila ay nakakasama, alam nila kung paano magiging epekto sa bawat pagpasok, pagpigil ng mga anumang naisin. At maiiwasan dito tinatawag na mga trouble, misunderstanding, mga bagay na kung saan magdudulot ng balakid or gap between the two parties. If we have time to each other. The love and affections increase, di ba? The more we spend or we have the time for partners and to the children and children to their parents, ang pag-ibig ay tumataas at ang affection ay gain din. Nagiging malalim, nagiging tumataas ang mga ganitong damdamin. And the more we spend our time, o meron tayong time to each other, it provide guidance to both of us. Hindi lang guidance ng parents to children, as well as the children can give a sort of guidance to the parents. Equal sila. So itong apat lang ito apat lang ito ay yung oras, kapag ang oras ay ating, excuse me, ay naging isa sa puntos na we need to value, I need to value the time
not only to myself, but also the people around me, especially my family, ay magkakaroon ng napakagandang, excelenteng picture ng isang pamilya. Bigyan ko kayo ng example. Ang example ko dito ay ang aking ama. Ang aking ama po ay pulis. Yung unang bahagi ng kanyang buhay sa pulis, then after the latter time, pinag-research siya ng nanay ko, ay naging siyang sa media siya, sa government, na kung saan nagtrabaho siya. Hindi ko na mention ang pangalan, but it was one of the government ni President Diosdado Macapagal. He is responsible sa media, sa lahat ng aspeto, photographs, and all, mga sulatin, mga lahat ng bagay. Gigising siya ng 3 a.m. in the morning, papakanin niya yung kanyang mga alaga, and 4 o'clock, alis na siya, punta sa office kasi sa Quezon City siya, sa Diliman, Quezon City, UP Diliman, at nakatira kami sa Pasay. And he will return sa bahay mga exactly mga 4 and 5. Araw-araw yun, except Saturday and Sunday. Sa ganung panahon, siya ay patuloy pag-uwi niya, meron siyang time. At ang kagandahan ginagawa niya, meron siyang ginagawa on the Friday na pag-uwi niya, pagbalik niya sa office, meron niyang dalang manok, tandang lalaki. Dalawa yan. It never fails. Kasi may proper purpose siya. Pagdating na umaga yung dalawang tandang na yun, kasi 7 kami lalaki, 3 babae, each one of us ay in-encourage na sige, ilaban mo yan. But, don't be misled na hindi po siya nagsasabong. Paglalabanin niya yon para kung sino doon ang tumakbo, yun ang aming titinola. Then the rest, tatago niya yon at bibili siya ng ang gasalat naman yon, papatayin. Kaya lang, ang kanyang in-encourage sa amin ay yung ma-establish yung aming tinatawag na confident, wala sa amin yung mahiyain, yung natutulog sa pansitan, hindi maliksi, kasi puro lalaki kami. Knowing na he's a military man, kahit wala na siya sa military, andun pa rin sa kanyang karakteristik na gusto niya magilas, mabilis, ayaw niya ng sabi natin lalaking parang palagi nakayok-yok, gusto niya alerto. At pagtapos noon, on Saturday, pagdating naman ng Saturday, di kakain na kami. Pagdating ng alas 4, at hindi niya namimisto. Kami ay pupunta sa sinihan. Bago kami pumunta sa sinihan, kasama nanay ko, kakain muna kami sa restaurant, sa Pasay, no? Papakanin muna kami sa restaurant. Kasi ang pelikula noon ay double program, dalawa kada panood. And palagi kami dinadala sa theater na kung saan ang labas ay mga English film. So meron kaming fellowship. At markado yun sa amin lahat. At pagdating naman Sunday, pagsimba, kasama rin siya. At ang salitang kanyang hindi namin makalimutan, sabi niya, the family that prays together stays together. He is not a Christian. By faith, siya po ay RC. Kami RC kami yun. Alam niyo yung RC. O i-research nyo na lang yung RC. But by the grace of God, I was converted. So ito nagbigay sa amin, even though the busy moment ng aming ama, nag-allotted siya ng time na magkaroon kami ng bonding in different form. On the other hand, nanay ko ganun din, everyday kasama namin siya. Imagine, we're 10. Of course, some of us ay mga sibling ko, medyo may edad na, iba na magtrabaho na. But I did experience yung paano niya i-prepare yung pagkain ko, yung damit ko, dadalhin niya ako sa eskwelahan, susunduin niya ako. Meron kami tindahan kasi may tindahan kami. Siya yung nagtitinda doon. After that, she sent us to the school. Pupunta siya sa high school para susunduin kami. Ganun din. And kasama siya ng tatay ko at ng nanay ko. Dati ko, Saturday, kumpleto kami. So, the time is very much available sa mga pagkakataon yun. Hindi man kami mayaman, pero yung tinatawag na bonding and closeness did work. And that is how we managed. And that is how we stewards life. And that is how we steward the family.
Sa ngayon, nakakalungkot isipin, meron tayong mga various changes which is opposite of this attitude or discipline. Diba, nakakalungkot. Mga bata, sige, magsimba kayo. Diba sabi nga Sunday school, don't tell them to go to the church, send them to the church. Surprisingly, kung Kristiyano pa, wow. Meron akong mga alam na ganito, Kristiyano nanay, tatay, ang mga magulang nakikita sa church. Ang mga bata nakikita sa church, pero mga magulang ay hindi nakikita. On the other hand, the children ay ganun din. Ang mga magulang na nasa church, pero mga anak ay scattered. Ano resulta nito? The stewardship, pangangalaga sa pamilya ay nagkakaroon ng kahinaan. Diba? The more we have time, ay may resources tayo ng closeness. Love is not a question. Confidence increase and responsible being is created. The second resources is ang second point na gusto kong sabihin is the resources. Pag sabi resources, lahat ng pangangailangan. Now, iba-ibang resources natin. Sa mayaman, siyempre iba. Sa middle and to the poor. Respective of resources, still it is a resources, mga availability. Tapos saan ay sinusuportahan natin ang bawat isa. Minsan ang ating panggagalingan na resources ay abundant, pero kung minsan ay tama lamang, pero kung minsan ay medyo talagang kipit. Walang problema. Ang importante ay alam natin i-manage yung resources na dumadating sa atin upang i-supply sa needs ng ating partner, asawa, ang ating mga anak. Magkakaroon ng imbalance dito na kung saan ang resources natin ay naibibigay, na ilalagak sa isang sitwasyon na malalagay ang isa naman sa alanganin. Yung ating top list ng ating mga needs, ito ba kailangan to? Kailangan muna ito. Ikaw Mrs. o sweetheart, ano ba kailangan mo? Diamond. Huwag muna ng diamond. Brillantitos muna. O put ng baso. Diba? Mga ganon. And the opposite of this is that yung resources na meron tayo ay isusubo natin, ibubuhos natin sa isang bagay when the others did suffer. Anong resulta nito? Dito nang gagaling yung tinatawag na pagwala na, mag-uumpisa na ng struggle yan. Hihirap, nagkakaroon ng pagtatalo-talo, may susugatan ng isa. Because of that, kasi bakit kayo nang inuna, mga ganon. Hindi natin namamalaya na ito ay naglilika ng sugat, naglilika ng paglayo, naglilika ng sakit, sama ng loob. Hindi natin alam kung saan ito, sabi nga kung saan bubukol ito, na kung saan makaka-affect ito sa ating family. And this is where the stewards needs an attention. Alamin natin na how much resources ang meron tayo and how to manage it accordingly sa needs of the family from our partner down to our children. Now, nakita natin ang nangyari. Ganito ang nangyayari kung bakit nasisira. At pag ang pamilya ay nasira, wow, talagang napakalagim at malungkot. This is exactly what happened. Ngayon tayo mga Kristiyano ay kinakailangan nating tumayo. Meron dito akong verse na tatlong iiwanan sa inyo or consider sa Genesis chapter 4 na ating sitas. Ang sabi dito sa Genesis chapter 4 verse 9 ay, where is Abel, your brother? Ito yung tanong ng ating Panginoon kay Cain. Asan si Abel na yung kapatid? It is not a mere question, but it is a direct knowledge from God that our God is seeking
our attention. Hinahanap na ang ating atensyon, hinahanap na ang ating kakayahan, hinahanap na ating partisipasyon na upang maging tagapangalaga. And besides, ang Diyos ay nakatingin sa atin. Kaya nakakalungkot, marami tayong makikita mga sitwasyon. Parang hindi nila alam na mayroon Diyos na nakatingin sa kanila and to whom na siya ay responsible, parang hindi niya alam na ito. Asan ang iyong kapatid na si Abel? Imagine na ang Diyos mismo ay pinapamukha sa bawat isa sa atin na kailangan natin gawin ito. Kailangan natin pagsumikapan na gampanan at gawin ang mga bagay nito bilang pagiging katiwala. The life is from God. At ito yung pinagkatiwala sa atin, and so are the things that we enjoying, especially the family or the members of the family. Second is Genesis chapter 4 verse 9b, yung the latter lines or the latter words na sinagot ni Cain sa ating Panginoon. I don't know, am I my brother's keeper? So this one ang realidad na malungkot na marami except those few na mayroong isang natural o tinatawag na common na walang pakialam, walang pag-ibig, walang malasakit except the sarili. Kasi si Abel, si Cain ay naging self-centered dito. Ang gusto niya siya lang. Gusto niya maghari, siya ang famous, siya ang paboran. And that is not the case. Na dapat sa isang nilalang ng Diyos. Remember, the cross represent two lines, the vertical lines and the horizontal lines. The first line is man to God, and the second line is first line is man to God or God to man, and the second line is man to man. Ibig sabihin, tao sa tao. At ito ang relasyon na dapat nating maintain. Particularly or firstly sa family. Pero malungkot, ayaw, self-centered. And this is not an attitude from God. Alam natin kung sino yung meron ganitong self-centered. Sabi niya, ako ay luluklok sa iyong kataasan. Uupo ako sa kanyang trono. And that is the devil attitudes na nakuha at nananatiling buhay sa sino mang makasarili na siya lamang ang kanyang iniisip. The third question is, what have you done? Ano ang ginawa nyo? This question ay hindi nagsasabi na hindi alam ng Diyos ang mga nangyari o at mangyayari. For we all know that ang God is an all-knowing God. Alam niya yung past, present, and the future. And yet, He was able to ask, what have you done? Ito ay isang question, hubang hindi question, kundi binibigyan tayo ng unawa na He knows everything. Our failures, mistakes. But what is important is that after we know our failures, mistakes, weaknesses, troubles, worries, anxieties, dahil ang Diyos ay nandiyan sa atin at with all the provisions and promises that we receive from the Scripture, we must change. What have you done? Ano ginawa mo after all this? Tinuturuan tayo na, ay, ganun pala. Mali pala ako. Ito palang sabi ng Panginoon. Ito pala ang provision ng Panginoon. Ito palang promise ng Panginoon. And the first stage must not repeated itself na, ano pakialam ko sa kapatid ko? Kinakailangan, ngayon, meron na akong paki. I am now a little bit of concern and eventually turn into love and everlasting life. Just like our God. And this is my challenge to you. Sabi rito, God look for special people at difficult times. We are in the difficult times. God needed special people
to shine the light in blackness of the day. We are in the blackness of the day. But God did not found them in the place, in the palace, nor any other place. God found them in all Christian people, the believers, because all the provisions, knowledge, understanding, and power ay binigay sa atin. Why? Because we are the light of the world and we are the salt. At kung hindi natin ito gagamitin, sabi nga na, ang asin na walang lasa, buti pa itapon na yan. At ang ilaw ay hindi nilalagay sa ilalim ng table, hindi nilalagay sa taas para lahat ay maliwanagan. No? God found them in all Christian people, the believers, who called or could stand in the gap. The word has a gap. Yung masama and the good situation. We stand on the gap upang masamang ito ay ating magapi sa pamagitan ng provisions, especially nowadays knowing, reminding the stewardship role of Christian believer over God's heritage. God looked for somebody who had a backbone to stand alone. Hindi kinakailangan marami kayo. Hindi kinakailangan. Kahit mag-isa ka, if God will speak to you, must stand. Just like Elijah. Diba sabi ni Elijah, wala na akong kasama. Sabi niya, hindi. Sige, pahinga ka, kain ka, palalakasin kita. Sama mo ako. I still have 700 people fed by prophet, I forgot the name. And he is the same with you. Diba? Hindi tayo pababayan ng Panginoon, even though we are one or alone, and yet, if the principle and the knowledge of our God's thought and understanding ay nasa atin, we're not alone. Someone also has a courage to say, that's wrong. Kinakailangan merong isa na magsasabing, mali yan, pinapabayaan mo sa pamilya mo. Minsan natitiklop tayo ng bibig, seeing people or even ourselves na it's wrong. Pero sabi, kailangan may tatayo. Sabi, mali yan. Mali yan. Not to the point of mali yan as the word declares, as the society ay na-experience, it is wrong because hindi yan ang gusto ng Panginoon at hindi yan ang nais ng Panginoon. That's why when neglect in duty is practiced, the majority ng pagiging hindi mabuting stewardship agrees. Naniniwala ako na sa araw nito ay pinagpala tayo ng Panginoon and will help us once more on the third question, what have you done? The past is past and we have to face the new situation in life to keep an excellent stewardship, especially in our family. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming po salamat. Ito ang inyong lingkod, Reverend Benny Rodriguez. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ano nito. Amen. Awitan ko kayo ulit ng isang concluding I'm so glad I belong to the family of God. I was born in the Spirit, was by His blood, joined hand of Jesus as we travel alone. I'm so glad I belong to the family of God. Thank you. Maraming salamat po, Pastor Benny. Tayo po ay magpapatuloy na sa pagdiriwang ng banal na hapunan sa pangunguna po ng Board of Elders. Sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan,
Nawa ay magawa nating maalala kung paanong ang pag-ibig at malasakit ng Diyos ay kanyang ipinadama sa pamamagitan ng kanyang na si Jesus. Sa hapag na ito, tayo ang mga saksi sa pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinuhos sa ating mga puso at mga buhay.
Magandang umaga po sa lahat. Alam po natin na yung banal na hapunan ay isa sa pinakasentro ng pagdiriwang at pagpupuri natin sa Panginoon tuwing tayo ay nagkikita-kita ayon doon sa sinasabi sa unang Korinto 11:23 hanggang 29. Nais ko pong muling ipaalala sa atin ang mga salitang ito ni Pablo. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang ako namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Yesus ng gabing siya ay pagkanulo, ay kumuha ng tinapay, pagkatapos niya magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo. Ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sa gayon din paraan, kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan, sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at tugo ng Panginoon. Ngunit suriin muna ng tao ang kanyang sarili sa pagkatapos, hayaan siyang kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ito ay sapagkat siya na kumakain at umiinom ng hindi karapat-dapat ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Hindi niya kinikilala ng tama ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa paalala ng iyong mga banal na salita. Tunay po na sa aming patuloy na pamumuhay, kami po ay nagkakasala at hindi nagiging karapat-dapat. Salamat po sa pagpapaalala nito sapagkat alam namin na kung habang patuloy naming ginaganap ang covenant na ito, Panginoon, ay lilinisin mo kami upang maging karapat-dapat hanggang sa iyong muling pagparito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. Lumalapit ang bawat isa na may pagsisising puso. Sana po ay gawin mo kami karapat-dapat sa aming pagganap ng banal na hapunan. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Atin ngayong pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na inialay para sa atin. Atin namang ngayong pagsaluhan ang mga simbolo ng dugo ng ating Panginoon na ibinuhos para sa atin. Tayong lahat po ay magsitungo at tayo po ay manalangin. Magpangyarihang Ama, kami po ay tunay na naggagalak at nagpapasalamat sa isa namang pagkakataon na kami na nakasama mo sa iyong dulang sa umagang ito. Maraming salamat, Ama, sa simbolo ng dugo at ng iyong katawan na inialay mo po para sa aming mga kasalanan. Nawa, Ama, maghayag nawa ito ng tunay na kaligtasan sa aming mga buhay at gayon din mag-udyok sa amin na maglingkuran ng tapat sa iyong pangalan, purihin ang iyong pangalan at tunay na mamuhay ka sa aming mga buhay. Nang sa gayon, maipakita namin sa iyo sa ibang tao ang pag-ibig at kadakilaan na binibigay mo sa mga taong ligtas. Kaya, Ama, muli, basbasan mo kami ng iyong pag-ibig, basbasan mo kami ng iyong pagpapala, at hayaan mo pong tunay na mamuhay ka sa amin sa araw-araw ng aming pong paglilingkuran sa iyo.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po natin awitin ang ating pangwakas na awit, ang lahat po ng sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin ay inaaniyahan po mag-type sa ating chat box upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at panalangin. Awitin po natin ang ating closing song. Magandang umaga po muli sa ating lahat. So meron po tayong dalawang kapatid na nais magpasalamat. Una po ay kay Ishi Espoli na sumapit sa kanyang kaarawan.
At ganoon din po si Joa Montalion nung nakaraan ay sumapit din po ang kanyang kaarawan at kaya siya po ay nagpapasalamat. Isang pong magandang balita na pinagpapasalamat po ng ating iglesia ay ang pagkakaroon ng bagong computer set, no, na ibinagkaloob sa ating iglesia. At ganoon din po kay Pastor Gianan, nagpapasalamat po siya sa success ng Bless Our Cups National Conference event, no? Na ito po para sa presence po ng bagong Chief PNP General Leonardo Carlos, isa Christian General. Okay. So kaya patuloy po nating ipagpasalamat ang lahat ng ito. Ngunit bago po tayo ay magkaroon ng pangwakas na panalangin, hayaan niyo pong basahin ko po muna sa inyo ang Psalms 23 at ganito po ang sinasabi. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi doon inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang at ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating closing prayer kung kaya't hiniling ko po ang bawat isa na iyo ko po ang ating mga ulo at patuloy po nating damhin ang presensya ng banal na Espiritu sa ating mga kalagitnaan. Manalangin po tayo mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po Panginoon ang aming pong pasasalamat. Hindi lamang po sa sandaling ito, kundi bawat yugto ng aming mga buhay. Tunay o Diyos na mula sa kaibuturan ng aming mga puso, ang aming pong pasasalamat. Kaya salamat po Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy nga na pinagkakalob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat din po Panginoon sa iyong mga salita na amin pong narinig mula sa iyong lingkod na si Reverend Benny Rodriguez. Nawa po Panginoon ay mabigyan po namin ng pagpapahalaga ang iyong mga utos na pangangalaga o maging isang ganap na mabuting katiwala ng iyong mga nilikha. Naway ang aming pong patuloy na paggampan din sa aming iglesia, Panginoon, ay mula rin sa kaibuturan ng aming mga puso. At hiling po namin, Panginoon, na patuloy nga na iyong basbasan ang iyong mga anak. At salamat din, O Diyos, sa patuloy mong pagdinig sa kasagutan sa aming mga panalangin, gaya po ng panalangin ng aming mga kapatid, mga kahilingan, mga pagpapasalamat sa pagdating ng kanilang mga kaarawan. Salamat po Panginoon sapagkat tunay na ito ay isang biyaya, karagdagang buhay o taon na idinagdag mo sa aming mga kapatid na nagdaos at magdadaos pa lang ng kanilang mga kaarawan. Salamat din po Panginoon sa
kagalingan at patuloy na iyong pag-abot sa aming mga kapatid kung saan sila ay mga nasabanig ng karamdaman. Salamat po Panginoon at tunay na ang iyong dakilang pag-ibig ay patuloy nga naming nararanasan hindi lang sa aming iglesia kundi sa bawat anak mo na naniniwala at nananampalataya po sa iyo Panginoon. At sa mga sandaling ito din Panginoon, dalangin namin ang iyong patuloy na paggabay, pagkalinga, patnubay sa aming mga buhay. Nawa po ay tunay na makapagbigay po kami ng luwalhati sa iyong pangalan. Hindi lamang sa mga sandali ito, kundi sa bawat saglit ng aming mga buhay. Patuloy mo nga kaming lukuban, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu hanggang sa ang iyong banal na kalooban din ay maganap sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy po naming isinasamo, inilalapit, itinataas sa iyo, kasama ang aming pagpupuri, pasasalamat na kalakip ng aming kapakumbabaan sa pangalan ni Jesus. At ngayon mga kapatid ay patuloy po nating tanggapin ang pagpapala na mula sa ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos na walang bayad niyang ipinagkaloob sa sinumang tapat na nagsisihanap nito. Ang banal na layunin ng pagbubuwis ng buhay ni Jesus upang linisin tayo at ang natatanging patnubay ng banal na Espiritu Santo upang pabanalin kayo, ang siya nawang maging gabay ninyo sa paglakad ng panahon. Ngayon at sa natatanging bukas sa piling ng Diyos na banal. Siya nawa. Amen. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Tunay na kagalakan ang patuloy nating nararanasan sa bawat yugto ng ating buhay, lalo na kung nakikita po natin ang bawat kapatiran sa tuwing panahon ng ating panambahan. Kaya hayaan po ninyo mga kapatid na akin pong muling batiin at pasalamatan ang ating guest speaker. Maraming salamat po Pastor Benny Rodriguez sa napaka yaman at makahulugang mensahe na hatid mo sa bawat isa.